isa sa picture. Kita nga sa video 1-3. Sa karaang panahon ng Diyos sa mga nakahanap sa nasalain pagpaagi isulti sa akong mga tigulangan. Pinaagi sa mga propeta. Paninigid ako sa mga adlaw na sulti siya kanako, pinaagi siyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Diyos ang tibuok kalibutan ug gipili siya aron ng iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Diyos at kung diha gayon kaniya ang kinaiya sa Diyos. Siya nagpupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasin ang mga tao sa ilang mga sala, nilingkod siya sa too sa Diyos dito sa langit. Ang Ginoo magapanalangin sa ulo ng ang pagsa. Maraming sa mga kapatid, hindi mo magapanalangin. Mayroon tayo sa tanan. Kumusta ang magkakisa? Amen. Kung lumira ka ron, isi siguro. Apa tiguro sa so kayo ba itong natatapong panahon sa mga aktividad sa kalibutan? Amen? Kumusta man ang mga kapangalagay sa Ginoo? Kumusta daw may mga kapag? Kumusta sis? Kumusta brad? Amen. Kaya basta-basta akong panagian. Amen. Kinsa may nagsunod karon sa Diyos na ayahay ang iyong pagsunod. Ha? Grabe no? Grabe kumbati. Mo na ang magkakusang tuod kanunay dira sa Ginoo. Amen. So kaya magkakusa sa pag tindog, hindi mo kakapad, deklarahin, panalangin mo kakapad. Yan po ang pamilya, yan po ang mga kabataan, yan po ang pamilya, bisan pagtrabaho ang negosyo. Deklara ka lang din. Kikinahanglan nato ang usal-usa. Kikinahanglan nato ang mapag-ampot sa mga kaubanan. Kikinahanglan nato ang impacti na bangay. Kikinahanglan din sintro yun ang Diyos sa matag-usa sa atong pamilya. Lord, salamat po ka. Kami kabatagod, salamat po ka sa mga kamayo. Nagiging sa kami, kami lain na simba kundi ikaw, Diyos. Wala kami lain na kukoy, kundi imong pinangan. Ginoo Jesucristo. Salamat po, Diyos. Bisan pa ka sa mga kusanan ni Agaron. Bless the living word, Lord God. Tasigas sila, Lord God. Yung mapatayunan, mulahutay din sila sa pagsunod ka kanina. Lord, salamat, Lord God. Ikaw, Lord God, ang kanyang buhatong pinasakit ng Diyos sa pinagpuyo. Namahimod din silang nipon, makusganon sila pagpagalagan ka kanina. Lord, salamat, Lord God, sa pabor, sa grasya, panalangin, Lord God, na ilang maangkod sa tibok pinagpuyo. Ang tanan ang pinapasalamatan. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Lapakan na itong Ginoo. Thank you, Lord. Hallelujah. Minsan may excited na mamaki sa tulong sa Diyos. Amen. Ang sa likod, kumusta? Excited na ba ang nasa likod? Amen. Mas indot yun nga ako at yung lista. Ako yung mag-notes dito. Labi na ako ngayon magsangyaw sa tulong sa Diyos. Para pag-abot na ko sa balay, ako yung pamalanungan ang tulong sa Diyos. Kaya ang tulong sa Diyos, ako nagigahon. Kung gusto na ako na masaptan ninyo, at once gani, ang tulong sa Diyos na agad sa pinabuhi, nagapangyaw sa pinabuhi, magwalong na orin yung mga aglamat ko. Amen? So, karon mag-isgot about knowing God through the Lord Jesus Christ. To know Jesus is to know God. Daghan ang nag-aimon, lalo na sila pagtuo sa Diyos. Apan kung ang ilang pagtuo, wala makagamot sa tinuod kahimalaw pag-ila sa Diyos, ka na ang pagtuo, dali-dali na kamatay ko, labi na ko na doon yung maluya na yun. Ang uban unang pagit sa pagsunod sa Diyos. Wala sila makasabot sa Diyos ng ilang galagaran. Mas makasabot pa sa amo, mas makasabot pa sa gusto sa kalimutan kaysa ang Diyos. It is not enough that we say we have faith. Our faith must be
firmly rooted in the truth of who God is. Amen? Kaya kung kulang pa ang atong pag-ila sa Diyos, kung ang atong ang pagtuo, wala, magagamot sa kamatuoran, dali na yung kahit ang mailag sa pagkaksiyan. Dali na yung kahit ang mailag sa atong hunahuna na abi na ito at hindi mo pagkatama. O dali na yung kahit ang madali, labi na sa mga opinion na nasa kalibutan. No. Ako na mabasahon din sa Ephesians 4:13 sa TPSD. Amen? Maklaro ba ninyo ang gabi? Hallelujah. Ako basahon. Ephesians 4:13. Hallelujah. Kita tanan. Thank you, Lord. Kalimutan, pero bubuk raman ang akong well. So, diri na lang katanan. Hallelujah. Amen. Naba mo yung mga Bible dira? Ang basahon? Sa Ephesians 4:13. Pinaagi ini magkahiusa kita sa pagtuo o pag-ila sa anak sa Diyos. Hallelujah. Aron kita mahimong unsa ningon diha? Hangtong sa atong pagawin ug mahisama kita kang Kristo Jesus. Sa ato pagmutubo ang atong pag-ila kang Ginoong Kristo, dili gid na malikayan mutubo usab ang atong pagtuo. Amen. O kung mutubo ang ato ang pagtuo, muhamtong usab ang ato ang pagkinabiguban sa Dios, bato pa sa scripture, may sama kita kang Kristo Jesus. Wow. Pag muhamtong dali ka dira sa Dios, wala na masukot sa gidugayon sa imong pagsimba. Makita na sa imong pagkaparihas kang Kristo Jesus. Amen? Ang iyang pagka-mahigugmaon, ang iyang pagka-mapainumsanon, o labi na sa iyang pagka-masdugtanon, bisan pa sa kulto sa iyang pagkamatay. Amen? Sa Luke 23:34, ano mabasa na Jesus said, while He was hanging on the cross, ningon siya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Iampo ni Ginoong Jesucristo pa itong mga tao na naglansang na dito sa krus. Ang iyang lawas sa nga nag-anto sa tibuhang sa mga tao, ang iyang baba ng ampo. Pasayumas. Nag-ampo siya sa kaluwasan sa mga tao na hinahinay ang patay sa lawas. Tungkol ang naasa iyang kinabuhi, maayo ko sa ang gawas sa iba. Ang grasya, ang gugma, ang kaluri, ang kapasayuan, nigawas di kaniya. Bisan na ang iyang gawas, nagpurog sa kasakit sa iyong utos. Kung muhagtong dali ang iyong pag-ila, o pagtuo sa Diyos, bago pa sa scripture, may sama kita ang Ginoong Kristo. Palagpakan na po. Sa verse 14 sa Efeso 4, kung mahitabo ini ka nato, dilit na ako niya kita mahisama sa bata nga madali sa nagalaylay mga pagpanudlo sa mga tao na naglipo o nagatuis sa mga sa gawas naghangkitang madungog nga nagatuis sa kabakuran. Nagatublo o bakat. Muna, kung kulang dali ka sa imong magtuo sa Diyos, matuwa sa scripture, sama ka sa bata na daliran nilang madali. Ang akong pangutana, kailan ka na bagyot sa Diyos na imong kalagaran ka? Do you truly know the God you serve? Muna akong ingon, kung tinuod ka na kaila ka sa Diyos, makita na sa imong pagpangalangad sa Diyos. Dorang giningaw na. Ang tinuod na nakaila sa Diyos, ang tinuod na nagatuo, adunay relasyon sa Ginoo, dili na siya basta-basta madali sa bakaksiyawa.
Dili na siya basta-basta maluya siya pagtuo. Bisan unsa pa na ang iyang kahimtang. Bisan pag adunay tao nga maghisgot sa iyang pangalan. Bisan adunay pay tao nga magsige lang og dala og bakak nga aron masutok siya og mahilubos. Bisan og napay tao nga magpalayo nimo dira sa kamaturan, dili na jud ka matarong. Ano man? Kaya imo kadto imo gibutangan ko sa pulo sa Dios nga mao sa Kristo. Palakpakan na po. Hallelujah. Ang imong pagtuo naa siyang pulo. John 1:1, ang sige mo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Thank you, Lord. Pero kung ang imong ganing pagtuo, imong gibutangan to sa imong emosyon, bisan o gamay lang ng istorya, imong madungog, dalit na kayo kang wala sa pagkakas. Bisan pag natin nakita nga nagtapot, imo rin hulog, ako na po yung istoryahan ano. Mao nga kinahanglan, ako yung ibutang sa Diyos. O ayaw po niya ibutang sa inyong kahintang. Ang inyong pagtuo. Kahit tungkol wala kay bugas na ba't nakaganahan mo simba ka ro? Kumain mo kahintang sa'yo kay ka mabot din. Pagkita mo, praise the Lord, grabe ang buwan sa iyo. Pero pabati ang kahintang, kumusta? Dili na makita, sis, asa mo ka, brad, asa mo ka. Tingin katapat, ang mo pato, ibutang yung mga tugat ng Jesus. Hallelujah. Amen? Ayaw mo kumpiyansa nga mo ingon mo nga dugay na ko nang alaga din ko na ang akong pagturing katapat ayaw kumpiyansa. Kaya bisan si Filipe dugay na nagsunod sa Diyos pero ang kanod wala pag-it siya makaila kung sa kinsa sa Ginoong sa Kristo. Atong basahon sa 1:48. 1:48. Hallelujah. Kita tanan. Hallelujah. Mingon si Filipe kaniya. Kasi, Ginoo, ipakita ka na mo ang Ama at igon na kanaala ka na mo. Sa verse 9, ito ba si Jesus? Dugay na ato panaguban Filipe. Apan wala pa kayo di ka. Ikaw makailang ka na mo. Oy, posibilidad ay na dugay ka na nakasunod sa Diyos pero wala gihapon makaila. Kung saan na itong imong pagsunod? Sunod-sunod na kanya ito? Kung saan na itong imong pagsimba? Simba-simba na kaya ito, kuyo-kuyo, pero wala yung relasyon sa Diyos. No wonder why, nalira ng Lord! Wala pa kaya nakikita. No wonder why, nga magsigihis ko sa simbiyan sa orang tao, okay? Wala pa din nakakita sa Diyos. Nakakita na sa dahong, nakakita na sa mga minagpagkipuan sa Diyos, pero wala pa yung relasyon sa Ginoo. Pasaw na kong balik. Dito ba si Jesus dugay na ang atong panakubang Filipe apan wala pagigay ka makilang na ko. Ang nakakita ka na ako, nakakita usap sa amahan. Nanong nagay mo kapag ipakita ko kanino ang amahan. Pamati mo, ini nga pulong nagpadaya kung si kinsa sa Ginoong Kristo. Wala siya mianhi aron naghisgot bahin sa Diyos. Mianhi siya aron makita ang amahan sa ilang kinabuhi kung makita ang Diyos sa mga tao. Hallelujah. Jesus had made the Father known. Jesus is the image of the invisible God. Ang gusto natin mahibaluan bahin sa Diyos, makita natin sa kinabuhi ng sa Kristo. Palakpakan na po ang Diyos. Siya nag-ingon, ang nakakita ka na ako, nakakita ko sa anak. Dili kini pasabot ng amahan mausap ang anak. Ang amahan anak o amalang espiritu dahil ng napisto na apat ko sa Diyos lang. Amen?
Si Jesus mao himpit nga pagpadayag sa amahan. Diha ka Kristo himpit nga makita nimo ang kamatuoran, ang kinabuhi, ang grasya, ang gugma, ang gahom sa amahan. Amen. Mao ka kung gusto nimo masinabi ang gahom sa Dios. Tanawan kinabuhi ni Dios Kristo. Nay nag-ingon ako. Pastor, ano mo agi pamanta sa anak? Ano may amahan? Maluso na lang kayo dito. Mao nga daghang mga tao nga ilang hunang-huna nga mag-ato sila sa amahan, bisan ilang isa kuway ang anak. So diyan mo sa tinuod, bakak na sayaw. Walay tao, imuadto sa amahan na dili mo agi ang Hesus Kristo. Ato kung John 14:6. Pagpahilumdum sa matakusa. John 14:6. Mitubag, si Jesus mitubag. Ako ang dalan. Wala na ilang dalan ha. Ang kamaturan, wala na ilang kamaturan. Ayaw na mag-ato sa lain. O ang kinubuhi, wala na ilang kinabuhi. Wala mag-ato sa mahangkon. Dili mo agi ka na ko. Ang ngalan ni Ginoong Jesucristo ang mudala ni mag-ato sa amahan. Wala na ilang. Lapakan na ito. Ayaw na mong banggit na laking mga pangalan, dili mga santos. Pangalan lang ng Ginoong Jesucristo. Ang pag-ila sa Diyos, wala na magsugod sa pangunahuna o sa atong imahinasyon. Nagsugod na sa iyong pag-ila ng Ginoong Jesucristo. Kung gusto niyo masabtan ang iyang lugma, grasya, kaluoy, kapasayloan, tanawa, ang kinabuhi ng Ginoong Jesucristo. Kung gusto niyo makita ang iyang pagkabalaan, iyang pagkakamhanan, basahan na sa Biblia ang kinabuhi ng Ginoong Jesucristo. Ayaw pangitaa, inyong katapat, ayaw pangitaa sa inyong damgo. Ayaw pangitaa sa mga totoo, sa mga katigulangan. Ayaw pangitaa sa mga kinulit, pangitaa sa pulong sa Diyos na mga si Ginoong Jesucristo, panapakan ng Panginoon. Colossians 2:9. Colossians 2:9. Hallelujah. Amen. Itatanan ang Pinoon, si Kristo na himong, at bisan panini, anaagya kong kaniyang iyang, mauna nga, imong pagtog kinahanglan iangkla din mo, kang Ginoong Kristo. Aron, bisan kung sa mga pag-angkos, mga pagsulay, bisan tayo na ang mga bakak sa yawa, ang mga tubangin mo, pero magpabiling ka sa imong pagtuod na kang Ginoong Kristo. Amen? Hallelujah. So, tiyaga mo sa Pinoon, ang pagtuo, bulit mo na sa diha na nagkalalog ang imong pag-ila kang Ginoong Kristo. The deeper the roots of knowing God, the stronger the tree of faith grows. Hallelujah. Kung mas lalong ang imong pag-ila sa Diyos, mas liton ang kahoy sa imong pagtuo. Mao ka na hinungdan, bisan mo abot pa ng grabe nga baha. Bisan mo abot pa ng grabe kayong nga bagyo, pero di ka matarog, ito mo ang imong damot na hipon sa imong pag-ila kang Ginoong Kristo. Thank you, Lord. Hallelujah. Apan kung mabaw ka kani ang damot, bisan ikaw rin mo tayho, ang morang o galing mong sayong, mora ko din nakapaguyas ng pagsunod sa Diyos. Hello. Kung ang imo ganing pagtuo, di mo mapalipon sa iyong pag-ila kang Ginoong Jesucristo, daghan kay kong kaila, isa ka bulan, balik ka kayo magka-decision ng biya sa pagkamalakad sa Diyos. Hallelujah. Hebrews 1, verse 1. Sa unang panahon, dagang higayon ng sulti ang Diyos na sa atong mga katulangan. Pinaagi sa kapropeta o sa nagkalalain nga pamagi. Many years, God spoke to people through the prophets. He spoke many times in many ways. Why do you think God revealed His word through the prophets? Sa Old Testament, ipadaya sa Diyos at iyang pulong at sa mga propeta aron ang mga tao makailang nga adunay Diyos nga balaan, mahigugmaon o gamhanan nga nangatag og kinabuhi. Ang mga propeta mo nagpahibalo sa mga tao
tao mahitungod sa kabubuton sa Dios o mahitungod sa kamatuoran. Sila ang nagpasilaan sa mga tao nga adunay kalaglagan sa mga tao nga wala gyud muundag sa pagpakasala, wala gyud muundag sa paghimugtautan. O adunay kaluwasan alang sa mga tao nga nagpaupo siya o galingon ug bidawat og dito sa pulong sa Dios. Amen? Sila ang mga propeta ang nag-auhat sa mga tao nga maghinungsol. So, tiyata mo sa Pinoy ang mga propeta mao ang minsahero sa Diyos. Si Jeremiah, itawag ang mahinong propeta sa Diyos. Aron sa paghatod sa mensahe sa Ginoo ngadto sa mga tao. Sa Jeremiah 1:6 sa tulosahon. Jeremiah 1:6. Hallelujah. Thank you, Lord. Jeremiah 1:6, tingon, mitubag ako sa ato pa ang Ginoo nakikistorya niya. O Ginoong Diyos, dili ako maayong manuti, pagkaroon pa ako. Bakit? Nagpakita kini daw when God called Jeremiah, he immediately became kanagaling, iya din nakita ang kahuyaw sa iyong pagkaroon. Kumusta ang imong kinabi sa niya na tawagan ka sa Ginoo? O sa ito ni Jeremiah, pili ko kabalo manuti. Baganon pa ko. Noon kami naghanurang na maayon kay manuti. Oy, dili tungod sa kahuyan sa tao, dili na siya pwede gamitin sa Ginoo. Ang kahuyan sa tao, dili na babag sa puluhaton sa Diyos. Amen? Ang pagtawag sa Diyos, wala na magdepende sa kahuyan sa tao. So, kaya kamo sa Pinoy, ang imong kahuyan, mao'y gamiton sa Diyos, aron madayag ang iyang gahong sa pagluwas sa mga tao na nakailan mo na wala pa'y relasyon sa Diyos. Hallelujah. Amen? Nag-agad siya sa iyang katuyuan sa imong kinabuhi, wala siya mag-agad sa imong pagkatinig na tanong. Kaya di sa nung hindi ka kabalo, pag magamhan ka sa walang espiritu, magingala ka, nakabalo ka na. Ikaw mismo na-experience na sinabi sa gahong sa Diyos. Amen? Ang gamito ng tao sa hay sa Ginoo, ang naating sa utong hunahon sa dili na ko kaya. Dili ko andam. Basahon sa nako ang tibuok, Bible, quote, na! So paggamit sa Ginoo, makikita kay basa-basa, nanganday pa kang mabasa mo ang tibuok. Dili na kong andam, dili ko kabalungan-unti. Maupitaw ikaw ang impili, ang di ka musalit sa pagpawaling mo, musalit ka nga sa Diyos! Hallelujah! Wala siya mangita o mga abilidaran. Wala siya mangita sa mga parisiyo na rapikas dito, labi na sa Old Testament. Kinsa yung balita? Mga manginis na. Si Pedro, si Andrew, si Santiago, si Juan, manginis na. Ayang ipalita, iyang tawag ang mga simple kaayong tao, pero adunay kasi na musunod sa Diyos. Hallelujah. Hindi katapan na bagay kasi na musunod sa Diyos. Wala siya makinahanglan o perfecto. Wala siya makinahanglan o bantugan sakto sa barong na ikasubok tangan aniya kanina wala na niya kinahanglan. Ikaw ang iyang kinahanglan aron sa pagdala sa mensahe ngadto sa mga tao. Palakpakan mo ang Ginoo. Hallelujah. Verse 7 sa Jeremiah 1. Apa ningon ang Ginoo kanako? Ayaw mag-ingon na bataon ka pa. Kinahanglan nga mo ato ka bisan asa ko ikaw ipadala o isulti mo ang bisan unsa nga ipasulti mo kanina. Sa ato pagpag-abot ni Jeremiah ngadto sa lugar king asa siya ipadala unsa nga mensahe nga dagon. Mensahe gikan sa Dios. Dili mo kaugalingon. Dili na kini sa bunta.
Ingat ka dapat ang mensahe sa Diyos at undat-undat ko sa mga tao. Sa verse 8, sa Jeremiah 1:8, ayaw kahadlok sa mga tao kay kauban mo ako. Ayaw kahadlok sa mga tao nga bisan wala, dili ka kabalo. Tunduan ka sa Ginoo. Hallelujah, kauban mo ang Diyos. Kung tabangan mo ikaw, ako ang Ginoo kung nagaingon niini. Sa ato pa ang propeta, gigamit sa Diyos aron sa pagdala sa mensahe ngadto sa mga tao. Mausap niya ang hintabok ang prophet Ezekiel. Gidala usab niya ang mensahe sa Ginoo sa Ezekiel 2:1. Sa unang ko. Ezekiel 2:1. Mingon siya kanako ang Ginoo mingon kang Ezekiel, tao, tindog kay may isulti ako kanimo. Paminaw mo. Paminaw. Importante kayo. Adunay mensahe ang Diyos dito sa mga tao na mga rebelde batok sa Diyos. O dili iyan ipilit si Ezekiel aron sa pagdala sa mensahe dito sa mga tao. Amen? Kung aduna kay kaila nga nagapadayon gyapon sa pagkinabuhi batok sa Diyos, inang katapat tindog. Kinahanglan isulti mo ang mensahe sa Diyos alang sa ilang kinabuhi. Amen? Kung nakadawat ka na sa gasa sa kaluwasan, pinaagi sa tubo ni kinabuhi, ayaw lang papigat sa imong minutan. Tindog, isugilan ang mensahe sa Diyos. Labi na ka itong mga tao. Nagrating ka busy sa pagkamot sa pagkutang din sila. Gikinahanglan nila ang Ginoo. Hallelujah. Amen? Sa verse 2, sa Ezekiel 2, samtang nagsulti siya kanako, gigamhan ako sa Espiritu o ipatindog. Grabe ka. Muna ko yung pagpagamhan gani ka sa Brang Espiritu, bisang hindi ka makindog, makatindog. Hallelujah. Namati ako sa iyang isulti kanako. Sa verse 3, mingon siya, tao, ipadala ko ikaw sa katawang sa Israel sa nasod nga sa daw, masinutan ka na ako. Kung ipadala ganit ang ako sa lugar, dalon ang iyang mensahe. Ayaw pa i-expect ng mga uota na sila. Ipadala ka sa mga masinupakot. Ipadala ka sa mga rinigin. Sa mga kahinulo. Mga, kung magsalo ka, ayaw pa pa-strong. Dati yung pan, pagkapinin na lang ko, Aleluya! Huwag ka na sa Ginoo! Pero dapat sila ang madala, dili ikaw. Hello? Ang ilang mga katigulan ang isumpa ka na mo kani atong hangtod karon, nagasumpak hangtod sila, grabe ang mga tao. Ang pagsumpak sa Diyos kani ato, nilabaw na gyud karon. Hallelujah. Sa verse 4, mga gaya sa nagpulong o mga batlungon. Ako ang Ginoo nga Diyos, nagpadala kanimo niini nga katawan sa pagsugilon sa akong mensahe alang kanila. Hallelujah. Ang Ginoo gid nagapamili sa mga mensahero ngadto sa pagtuo. Nakatapat ikaw, kumusta man, hindi ko na ba ang mumuto? Murag namingaw na. Kaya ipadala lang ito sa grabe ng mga tao na wala makaila sa Diyos. Pero ako nakita na bisan ang tao, grabe ka mga rebelde, grabe ka mga kahikulo, pero itimang iyapon sila sa Ginoo. Pinaagi siyang pulong na iyang ipadala sa iyang mga propeta. Higiyahan yapon sa Diyos ang mga tao. Pamatin mo, ang Ginoo nag-istorya yapon sa mga tao, pinagi siya pulong ibigala sa mga propeta. Ang propeta mo gigamit aron masalot ang mga tao nito sa pamaturan. Kung ang propeta mo iyan nila aron mabalik ang ilang relasyon sa Diyos. Amen? Hallelujah. Balik ko na mo pabasa sa Hebrew 1:1, sa unang panahon, daghang higayon nga misulti ang Diyos ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta o sa nagalain nga pamaagi
pinaagi. Sa verse 2, apan ining ulahin mga adlaw. Uy, kamati mo, importante kayo sa verse 2. Apan ining ulahin mga adlaw, nagsulti siya kanako pinaagi sa iyang anak. Sa ulahin mga adlaw. Di ba muna na ato panahon karon? Ha? Sa ulahin mga adlaw, nakikistorya ang Diyos pinaagi sa iyang anak. Kami na mo sa Old Testament at umabasa kanina, gamit niya ang mga propeta ang sa pagsigilo siya pulong ito sa mga tao. Ato bang usaptan? Apan karon ang pulong sa Diyos mao ang mensahe sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo na nabaw pa sa mga propeta. Alang ang matakusan nato baka baton sa kanwasan ng gikan sa Diyos. Hallelujah. Amen? Colossians 1:15. Colossians 1:15, si Kristo mao gayon ang hulagway sa dili makita ka Diyos. O siya ang makagagahom sa tanan. Hallelujah. Amen. Balik ka sa verse 2, apan hindi ulahin mga adlaw, nagsulti siya kanato pinaagi sa anak. Pinaagi kaniya gibugna sa Dios ang tibuok kalibutan o siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan. Pabinaw mo. Si Ginoong Hesukristo usa ka tao sama nato. Nga tao. Apan adunay kalhian. Kita mga tao o tao lamang. Apan si Ginoong Hesukristo himpit ng tao o himpit usab ng Diyos. Amen? Kung sisiyo nato ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga mabasa nato sa Biblia, ang mga milagro nga iyang ipagbuhat, ang mga masakito nga ayaw, pati ang mga espiritong ang daot ang espiritu mipahawak tungod sa iyang authority, ang mga pulong na nagagawas sa iyang baba, puno sa kamaturan, puno sa kinabuhi, puno sa kahon sa iyang dira nimo makita na si Ginoong Hesukristo hindi sama na kulatan. Siya usa ka Diyos nga gipakatao. Hallelujah. Kapata na pag-ibig. Kung gusto na ako na inyong nasabtan, before siya na ako diri sa New Testament, ipadayag na siya sa amahan sa mga propeta. Basahon sa nako sa Isaiah 7:14. Isaiah 7. Hallelujah. Napaba mo dira? So tilang mo walang hangin, magbaba na po. Isaiah 7:14. Sige kita tanan. Busa ang Ginoo na mismo ang muhatag og timaylan kaninyo. Kung mao kini ang timaylan, magsabak ang usa ka batang babae ug manganak siya lalaki nga nganlan niya o kini Immanuel. Niabot ang husto nga panahon sa New Testament gikan sa pagsulti nila na sa mga 700 kaping katuig. Sa husto nga panahon sa Matthew 1:23, basahon na to sa Matthew 1:23. Matthew sa 1:23. Kita tanan mapdos ang usa ka dalagang putli o manganak sa lalaki o maong bata pagkataon tulo nga Immanuel nga kung sabto ang Diyos kauban nato sa ato pa. Wow. Ang gisulti sa ama nito sa propeta sa New Testament. Amen? Sa John 1:14, ang pulong nagpakatao nag-uban ka nato mo ka na sa Ginoong Hesukristo. Nakita na mo ang kadungganan ingon nga bugtong anak sa amahan. Malulod ang gayon siya o pulos ng matuoran ang iyang gipagukti. Sa verse 3 sa Hebrew 1 verse 3. Dihay kaniya makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios. Ug kun unsa ang Dios mao usab siya. Sa RCPB version, naglarawan siya sa himaya sa Diyos. Naglarawan siya sa nagsidlak nga gahom sa Diyos. Ay, nato isutin niyo. Sa Old Testament, ang Diyos nagpadayag sa iyang himaya dito sa templo. Makita niyo mo, mabasa na ito na dito sa kalayo,
sa panganod. Ang himaya sa Diyos, dito niya na ginapadaya. Mabasa nato sa unang Hari 8:11. First King 8:11. Tungod niya ang mga pari nagisod sa pagpadayon sa ilang bluwaton kay ang templo na punong man sa himaya sa Ginoo. Sa RCTV. Sa First Hari 8:11. Sa Exodus 24:7. Ang gigon diri, nakita sa mga Israelita nga ang himaya sa Ginoo daw kalayo nga nagdilaab sa tumoy sa bukid. Pero sa tiyatan mo sa tinuod sa New Testament, ang kahayag sa himaya sa Diyos, makita lang kang Ginoong Hesus-Kristo. Palakpakan ang Panginoon. Sa RCTV sa John 1:14, o ang pulong na himong tao, bipuyong uban ka na mo, puno sa grasya o kamaturan, nakita na mo ang himaya na iyang nadawat ino nga putong anak sa amahan. Hallelujah. Amen? Hallelujah. So, basa na ko pabalik sa Hebrew 1:3, diha kaniya makita ang nagsidlat ng gawon sa Diyos o kung unsa ang Diyos sa Ginoon, mausab siya. Mao to sa John 49 ato gibasa kanina kasi Ginoong Hesus-Kristo mitubag ng Filipi. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Ama. Do you see what Jesus is saying? If you have seen Jesus, you have seen the Father. If you know Jesus, you know the Father. If you believe in Jesus, you believe in the Father. You cannot have one without the other. Dili na pwede nga mo ingon nga ato ko dito sa amahan kung imong isay kuway ako na. Ang dalan nato sa amahan, uy, dili ang reliyon, kundi si Ginoong Hesus-Kristo. Lapagan ako ang Diyos. Ang imong makikrelasyon sa amahan, magsugod sa ugat, kikrelasyon sa anak. Hallelujah. Basahan ako sa 1 John 2:23. Ang nag-imod sa anak, wala diya kaniya ang amahan. Apan ang nagaila sa anak, diha kaniya ang amahan. You cannot say, I believe in the Father, but I do not believe the Son. Dili ka pwede magkasulyan. Kung gilimod mo ang anak, gilimod ko sa mo ang amahan. Hallelujah. Pero kung iilagay mo sa Ginoong Hesus-Kristo Diyos, kung ano na kay pagtuo kaniya, then you know the Father. Because Jesus is in the Father, and the Father is in Jesus. Palapakan na ito. Mausap ka na sa iyong kinabuhi. Kung nakita gani si Ginoong Hesus-Kristo sa iyong kinabuhi, labi na sa iyong mga sinuntian, labi na sa iyong mga pinuhatan, gitagaan mo higayon ang mga tao na makaila ng Ginoong Hesus-Kristo, pinaagi sa iyong mga pinuhatan. Hallelujah. Amen? Mailhan bayaan ang Diyos sa iyong kinabuhi. Pinaagi sa iyong panugin, labi na nga naaka sa pagsulay. Mailhan ang Diyos sa iyong kinabuhi sa iyong mga binuhatan, labi na upang inusara ka. Ang imuhang pagpangalagad, ang imong mga binuhatan mo na ang nag-reflect ang sikisa sa Ginoong Hesus-Kristo sa inyong kinabuhi. Amen? Hallelujah. So, dihay kaniya makita ang nagsudlat ng gahon sa Diyos, Hebrew 1:3. Kung kung sa ang Diyos mo sa siya mao ang nagabuo sa tanang mga butang sa ibong kalibutan pinaagi sa iyang gamhanan nga pulo. Sa sinugdanan, ang tanang butang lakip na ang kalibutan. Gibugdang sa amahan pinaagi sa gamhanan pulo mao sa Ginoong Hesus-Kristo. Amen? Kung bato pa sa scripture, siya ang nagpuput sa tanang butang sa tibok kalibutan. Pamati mo, ang inyong kinabuhi, ang kalibutan, ang universe, ang universo, wala namang agad sa gustong mahitabo sa mga tao. Ato bang nalasabtan? Nag-agad na siya sa kahong ng Ginoong Hesus-Kristo. Bisa lang imong kinabuhi, sultihan mo sa Timor. Nag-agad na sa lahong sa Diyos. Wala ka masayon kung kanus na ka mawala din sa iyo
ta, pero ang Diyos kasayo na ama. O bitaw, nanganggad mo sa miyaw, ang naanda mo, kaya wala mo kabalo ang sa mong wala. Mas maayo yung mawala ka na nakaandang ka para wala yung mahal. Ito ba yung nasabtan? Ang pulo sa Ginoo. Pati kaninang atong itinguhan, nag-agad na sa Diyos. Amen? Na ako'y na tanaw nga balita atong niagi pa semana, Friday yata to. Nga nahulog siya sa pilikad. Siguro ako ba nakapanood ng balita? Nahulog siya sa pilikad. Namatay. Kaya umakbagit kung tatay and revolution sa Pado. Imanin nila. Dagang mga tao nga nangandoy ang mga butangan. Pero wala kita masalit kung ato ba nang makabot. Mas maayo, manigurado ta sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Palapakan na taon mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung tinguhan mo na ito, kung una ang Diyos, utihan mo sa Ginoo, ang tanang ikinahanglan, iyaragin na ikadugan. Ang kanindot lang, pamati mo, ang kanindot, kaya tungod sa iyang gawin, mas iyapat ihatag ang labaw pa sa Ginoo bitin mo. Matthew 6:33, sa EPSD, sa ito dito, busa, unahan ninyo ang pagpasakot sa paghari sa Diyos, o ang pagtuman, i-share ni ganina, o ang pagtuman sa iyang kabubuton, ihatag gayon niya ang tanan ninyo ng mga kinahanglan. Unahan ninyo, katapat unahan ninyo. Hebrew 1:3, sa 3, atong padayon mo sa pagbasa, no? Siya mao ang nagabot sa tanang mga butang sa tibuok kalibutan, naagi sa iyang gamhanang nga pulong. Sa dihang kahinluanan niya kita sa atong mga sala, binigko siya sa tuong dapit sa makagagahon ng Diyos dito sa langit. Ang imong sala, ipasaylo na pinaagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Ang cross, hindi lang na siya simbolo sa iyang mga pag-antos. Usa ka na pinagpamatuod nga kitang tanan na hinong maginaugon. Kaya katapan na hinong ka na maginaugon. Ibayan niya ang silot sa atong mga sala. Kung sutiyata mo, importante kayo, wala ko ni siya magpasabot nga ang tanang mga tao automatic na pasaylo silang mga sala. Ito ba isaptan? Ang nakaangkon sa kapasayloan, bisan pa sa kaluwasan, sa diha ang tao maghinulsol sa iyang mga sala o munawa sa pulong sa Ginoo o bituo sa Diyos. Babang na taluan ang isaya sa Ginoo. Hebrew 9:14. Kung basa, Hebrew 9:14. Karon kung kana gani makahinlo, mas labi pa gayon ang makahinlo ang dugo ni Kristo. Kaya pinaagi sa walay katapusan ng Espiritu Santo, gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon ingon nga himpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mo ay maghinlo sa atong kasikasin ug hunahuna aron talikdan nako atong gibuhat nga walay pulos ug alagaron nako ang Dios nga buhi. Sa pa ang tinuod makadawat sa kapasayloan kadto mga tao nga nibiya na sa mga daotang pinuhatan o mga lagad sa Diyos. Ito bang sabtan? Ako sa basahon din sa 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:24, si Kristo mao gayon ang niangkon sa atong mga sala sa dihang gilansang siya dito sa cross. Aron dili na kita. Unsa daw dito? Aron dili na kita. Hinay lagi. Magpakasala. Aron dili na kita magpakasala. Kung dili magkinabuhin na kita nga matawag tungkol sa iyang mga samad na ayaw kita. Ayaw na yung makoreksyonan ka sa pulong sa Diyos. Last na lang din ka sa Hebrew 10:26. Hebrew 10:26. Kahit kung nakahibalo na kita sa kamatuoran, apan padayon paghihapon kita sa pagpakasala, kung sa daw, wala na ihalad na may ihalad ang magkasaylo at ang mga sala. Ayan. Napay dagang course, may tungod nga diyaan din ako, hindi na lang sa nakuhot ko. Kay hapit na kanong, hapit ang kayo. Doon kayo pabiya ko, kaya sa inyo. Daraw, gusto ngayon masaktan. Sa Old Testament, kami na, importante kayo, sa Old Testament, ang mga Israelinhon na naulipon sa Egypto, sulod sa 430 katuig, sila nag-antos dito sa sulod.
Amen? Dire sa Exodus 12:14, ako na lang sa Exodus 12:40, mikabat o 430 katuig ang giduganyon sa pagpuyo sa mga Israelinon dito sa Ehipto. Pero wala sila gipasagdan, gipaminaw sila sa Dios. Mao nga migamit siya og propeta, mao na si Moises, aron ang mga tao dito makadungog sa pulong sa Dios. Ug tungod sa gahom sa Ginoo, nahuas sila dito, nahimos ng gawas ng gikan sa Ehipto. Amen? Pero nilapay ang daghang katuigan, pamati mo, naabot namin sila sa kuwanapod, sa yutang saad, pero nilapay ang daghang katuigan, tungod sa ilang na pong pagpakasala, nauli po na po sila, balik dito na po sa Babylonia. Hallelujah. Diri sa Jeremiah 20:19, sa wala pa mauli po sila sa Babylonia, dahil mensahe na ipadayag ng Jeremiah na po, o sana po kagpropeta, ako ang Ginoo nagaingon nga human sa 70 katuig nga pagpasakop sa Babylonia, muanhi ako o tumanon ko ang akong saad, nadagod ko kami balik sa inyong dapit. Sa ako pa, katingatay, wala pa din sila mahimong ulipon. Wala pa din sila maulipon. Mga pagdawat din si Jeremiah sa mensahe kita sa Ginoo, iyan din na ng mga tao, pag-inonsol mo sa inyong mga sala. Kaya kung hindi mo mag-inonsol, sinutan mo, mahimo na po mong ulipon sa taga-Babylonia. Dahil tabo, mahimo din sila ulipon. Pero ang kalindot lang, kaya human sa kakulisan sa Ginoo nga 70 katuig, gawas mo na po sila. Nakainan na po sila sa Ginoo, nagdahil na po sila, namino na po, nadugay namin na, naana po sa mga pagkasala. Nauli ko na po sila, maudagang kayong propeta sa Old Testament, ginapadala sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nag-aati man sa iyong mga katawan. Propeta Isaiah, Jeremiah, Hosea, Daniel, Job, Pastor Nehana, kaya Ginoo gusto yun kayong katawan maluwas. Hallelujah. Amen? Thank you, Lord. Akong nakita, hangtod karon ang mga tao sa tibok kalibutan na ulipon sa sala ni Edwin kalibutan. O karong panahon, wala na siya magpadala ng mga propeta. Di sa yung ipadala. Labaw pa sa propeta. Sino ang Hesus Kristo? Aron maluwas kita. Kita sa sala ni kalibutan na. Pasalamati sa Hesus Kristo. Lord, salamat na Diyos yung gahok sa pagluwas na mo ikat sa sila. Gusto nga ko kapusoy nga ako di masagtat ng pulong sa Diyos. Sa verse 2, sa Hebrew 1, apanin mo lahin ng adlaw, nagsunod siya kanako pinagisay na. Pinaagi kaniya gihugna sa Diyos ang ibo kalimutan o siya usap ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan. Niinin unahin mga adlaw sa katapusang mga adlaw. God speaks to us through Jesus. Amen. Jesus is God's final word. Kung mamati ka sa pulong ng Ginoong Jesucristo, mutuman ka sigurado, makaupan mo siya sa iyong kinahalian. Mamati. Si Jesus mao ang katapusang pulong sa Diyos. Atabang sabtan, wala na ilaing isulti pa ang Diyos na mas labaw pa ang Ginoong Jesucristo. Alam, ato ni sabtan, wala na ilaing si Ginoong Jesucristo na. Ato ni sabtan, Matthew 7:15. Matthew 7:15, ato rin basahon. Hallelujah, Matthew 7:15. Kung sa'yo Ginoon, pagbantay ka mo sa mga mini ka propeta, kana nga mga tao kung tan-awon mo mga tumuto apan ang tinuod sama sila sa babangis ng mga mananap. Aminaw mo, human sa ministeryo ni Jesus, pasawon nimo, imong estudyuhan, 500, dinabay 500 katuig, at doon na nagpailang sila mga propeta. Ang Diyos daw nakikita silang langgo. Ang anghel daw istorya nila. Magpantay na mo, wala na'y lain. At ako sa pulong ang Diyos. Nga mas tapaw pa kang Ginoong Jesucristo. Kayo nila
sa yawa, mas daghan ang malaglag kaysa mga maluwas. O na nga, kinahanglan ang matakusa, kung ilagyot na si Ginoong Jesucristo, mo ang Diyos sa atong pinag-. Amen? Last, atong basahon sa Matthew 4:12, sa Buhat 4:12, sa APSP. Hallelujah. Okay. Amen. Sa Buhat sa Acts. Kita tanan. Basaha. Wala na ilain. Basta tayo po kalibutan na makaluwas ka na po. Dili. Jesus naman. Si Jesus naman. Jesus is the only way to heaven. Jesus is the only way to God in prayer. Kung sa ito mag-ampo, in the name of Jesus. Hallelujah. Jesus is the only name with power over the enemy. Sa pangalan ng Ginoong Jesucristo. Nga, mahimutang overcomer, mahimutang mabinaobon sa itong kinabuhi. Diri sa iyo. Hallelujah. Wala na yung makalabaw sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Ay nang kapapa, don't look for something more. If you have Jesus, you have it all. Don't wait for new revelations. You do not need it. You need the Lord Jesus Christ in your life. Lakpakan ako na kung yan mo ulit isa sa pag-iwo. Hallelujah. Atong sutahon, ato siya i-worship. Kinahanglan ako na yung relasyon kay Ginoong Jesucristo kung gusto ka makarelasyon sa Ama. Hallelujah. Ato pasalamatan ang iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Ato pasalamatan ang iyang gugma na ako nabati sa atong kinabuhi. Hallelujah. Di ako itong kinabuhi. Di ako nga lingkunon pa yung pagtuon. Di ako nga yung pag-experience ang kahong sa Diyos sa itong kinabuhi. Di ako kaubanan pag-yung ka nga to sa ibong kabaruran. Pasalamat ang Ginoo, ipatas na ito po kamo. Ako siya si Pao